Mama, gusto ko ng coloring book na princess. Sabi ni Mayumi, pang-baby raw yung akin. Ang tinig ni Ligaya, ang bunso sa tatlong kambal, ay pumailang lang sa maliit na opisina ng Casa de Pangarap, na mistulang sinag ng araw sa gitna ng abalang hapon ni Aling Nena. Napangiti si Nena, kahit na halos magkanda-ugaga na siya sa pagrerepaso ng listahan ng mga supplier para sa isang nalalapit na kasal. Ligaya, anak, huwag kang maingay. Nagtatrabaho si Mama, paalala niya, habang ang kaliwang kamay ay hinahagod ang buhok ng 2 taong gulang na si Mayumi na nakasandal sa kanyang binti, abala sa pagguhit ng bahay. Si Amihan naman, ang panganay, ay tahimik na nagbabasa ng libro sa sulok, ngunit ang matatalas na mata ay paminsan-minsan sumusulyap sa kanyang mga kapatid. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang buhay ni Nena bilang isang solo parent. 3 anghel. 3 kopyang-kopya ng isang mukha, isang ngiti, isang pag-asa. Sila ang Amihan, Mayumi at Ligaya. Ang kanilang pagdating sa mundo ay kasabay ng pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Walang araw na hindi siya nagpasalamat sa Diyos para sa kanila, ngunit walang araw din na hindi niya naisip ang ama ng mga ito. Ang lalaking bigla na lang naglaho na parang bula. Kahit gaano kahirap, tiniyak ni Nena na hindi mararamdaman ng kanyang mga anak ang kakulangan. Pinagbuti niya ang kanyang negosyo sa pagpaplano ng kasal, ang Casa de Pangarap, at ngayon ay isa na ito sa mga pinagkakatiwalaan sa industriya. Lahat ng pagod, puyat, at sakripisyo ay para sa kanila. Para sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang kaligayahan. At para maitago ang katotohanan tungkol sa kanilang ama. Mama, kailan po babalik si Daddy Pilot? Biglang tanong ni Amihan na bumaling mula sa kanyang libro. Ang inosenteng tanong ay parang punyal na tumusok sa puso ni Nena. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang pagiging ina, ang panatilihin ang kasinungalingan para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Malapit na, anak, sagot ni Nena, pinilit ngumiti. Marami lang siyang kailangan na tapusin sa trabaho niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa kanilang isip, ang kanilang ama ay isang Daddy Pilot na lumilipad sa malalayong lugar para sa trabaho at isang araw ay babalik. Isang magandang kasinungalingan na binuo ni Nena para hindi nila maramdaman ang sakit ng pag-iwan. Hindi ko kayo bibigin, mga anak. Bulong niya sa sarili. Hindi ako susuko para sa inyo. Ang pamilyar na ringtone ng kanyang cellphone ay nagpatigil sa kanyang pagmumuni-muni. Si Miss Ella, ang kanyang manager at matalik na kaibigan. Nena, may magandang balita, masiglang bungad ni Miss Ella. May bagong kliyente tayo at grabe, napakalaki ng budget. Si Don Rafael Alcantara raw, ang CEO ng Alcantara Group. Gusto nila ang pinakamalaking package natin, yung Eternal Bliss. Nagpantig ang tenga ni Nena sa narinig. Rafael Alcantara. Impossible. Hindi ito pwedeng mangyari. Kinabahan siya bigla. Ang pangalang iyon. Ang apelyido. Hindi pwedeng nagkataon. Miss Ella, sigurado ka ba sa pangalan? Tanong niya, halos hindi makahinga. Naman. Don Rafael Alcantara. Sabi nila, isang power couple daw ito. Ang fee niya, si Emil Celeste Ramirez. Bukas daw gusto mag-meet para sa initial planning. Bumagsak ang panga ni Nena. Si Rafi. Ang marko niya. Hindi. Hindi maaari. Sumakit ang kanyang ulo. Ang buong katawan niya ay nanlamig at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nag-iwan ng mainit na marka. Anong gagawin ko? Pagkatapos ng tawag, halos wala sa sarili si Nena. Ang mga bata ay abala na sa paglalaro sa isang sulok. Hindi napapansin ang pagkabagabag ng kanilang ina. Marahan siyang tumayo at lumapit sa lumang kabinet sa likod ng kanyang desk. Naghahanap siya ng isang bagay na matagal na niyang itinago, na matagal na niyang pinilit kalimutan. Nang makapanya ang isang kahon na may nakasulat na memories, unti-unti niya itong binuksan. Nasa loob ang isang kupas na larawan. Isang larawan ng isang masayang Nena at isang ngiting-ngiting Marco na magkasama sa isang bench sa unibersidad. Magkahawak kamay. Punong-puno ng pagmamahalan. Ang Marco na minahal niya higit sa kanyang buhay. Ang Marco na ama ng kanyang mga anak. Nanginginig ang mga kamay ni Nena habang hinahawakan ang larawan.
Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik tulad ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga plano, ang pangako nila sa isa't isa. Lahat ay naglaho ng parang bula, kasama ang pagkawala ni Marco. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi pwede. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, isang katanungan ang bumangon, paano kung bumalik siya? At paano kung, sa lahat ng tao, siya pa ang magiging tagaplano ng kasal ng kanyang dating minamahal? Ang isang bahagi ng puso niya ay gustong maniwala sa himala, ngunit ang mas malaking bahagi ay natatakot sa sakit na muling idudulot ng nakaraan. Ito ay isang bangungot na naghihintay na mangyari. Halos hindi nakatulog si Aling Nena ng gabing iyon. Ang larawan ni Marco, o ngayon ay Don Rafael Alcantara, ay pabalik-balik sa kanyang isip. Ang mga alaala ng kanilang matamis na nakaraan ay sumasabog sa kanyang puso, kasabay ng pait ng paglaho nito. Paano niya haharapin ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa lahat, na ngayon ay isang estranghero na may ibang kasintahan? Pagsapit ng umaga, suot ni Nena ang kanyang pinakamahalagang baro at pinilit ang sarili na maging propesyonal. Ayaw niyang makita ni Miss Ella o ng sinuman sa kanyang team ang kanyang pagkabagabag. Nagbilin siya sa kanyang ina na bantayan ang mga bata, na hindi mapansin ang kakaibang katahimikan ng kanilang mama. Pagdating niya sa opisina, ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng pagtibok. Nena, kalma lang. Trabaho lang ito, bulong niya sa sarili, habang tinitignan ang kanyang refleksyon sa salamin. Napansin niya ang bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang patunay ng gabing puno ng pagkabagabag. Eksaktong 10:00 ng umaga nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Miss Ella, kasunod ang dalawang figura na muling nagpatindig ng balahibo ni Nena. Si Don Rafael Alcantara at ang kanyang fiancé, si Miss Celeste Ramirez. Si Rafael, mas lalong gumuwapo. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad, ang kanyang mata ay matalas at mayroong bahid ng lamig na hindi niya nakita noon. Naglakad siya patungo sa upuan, ang mga mata ay diretso sa kanya, ngunit walang anumang pagkilala. Walang kahit anong pahiwatig na may pinagsamahan sila. Ang bawat hakbang niya ay parang suntok sa puso ni Nena. Good morning, Miss Nena. Don Rafael Alcantara and Celeste Ramirez, your clients, pakilala ni Miss Ella, na may ngiti. Magandang umaga po, sabi ni Nena, pinilit ngumiti pabalik. Inabot niya ang kamay ni Rafael para makipagkamay. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay nagdulot ng kuryente sa katawan ni Nena, ngunit nanatiling blanko ang ekspresyon ni Rafael. Ang kanyang kamay ay malamig at walang bakas ng pamilyar na init na minsan niyang naramdaman. Miss Nena, we're here to discuss the Eternal Bliss package. We want everything perfect, no less, ani Rafael, ang kanyang boses ay malalim at formal. Wala ni isang hibla ng init o pagkakakilala sa boses na iyon. Hindi ito ang Marco na kumakanta ng Tagalog love songs habang hinaharana siya. Of course, Don Rafael. We assure you, Casa de Pangarap delivers only the best, tugon ni Nena, habang pinipigilan ang nanginginig niyang kamay. Pagkatapos ay pumasok naman si Celeste Ramirez. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit, at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagmamataas. I hope your team is capable of handling the demands of an Alcantara wedding, Miss Nena, diretsahan niyang sabi, na may bahid ng pagdududa sa kanyang tono. Rest assured, Miss Ramirez. We've handled bigger events, sagot ni Nena, hindi nagpatinag. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila, na animoy dalawang babae na naglalaban sa iisang teritoryo. Sa buong pulong, si Rafi ay kalmado at direktang nagbigay ng mga instruksyon. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay sumusulyap kay Nena, ngunit ang mga tingin na iyon ay puro propesyonal at walang personal na koneksyon. Si Nena naman, sinubukan niyang maging objective, ngunit ang bawat galaw ni Rafi, ang bawat salita niya, ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Rafi, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit isang pahiwatig na naaalala niya. Ngunit wala. So, Miss Nena, is everything clear? Tanong ni Rafael nang matapos ang pagtalakay sa mga detalye. Opo, Don Rafael. Malaking karangalan po para sa Casa de Pangarap na magplano ng inyong kasal. Sagot ni Nena, sumusulyap kay Celeste na nakangiti, na para bang nagtagumpay sa isang labanan. Tumayo si Rafael.
Good. We expect nothing less. Habang paalis sila, may isang kakaibang nangyari. Rafe, habang inaayos ang kanyang manggas, ay aksidenteng nahulog ang isang maliit na cufflink. Gumulong ito patungo sa paanan ni Nena. Mabilis siyang yumuko para pulutin ito. Nang hawakan niya ang cufflink, napansin niya ang bahagi ng braso ni Rafe na nakalabas mula sa kanyang suit. Isang maliit, kupas na peklat sa loob ng kanyang pulso. Isang peklat na alam niya. Isang peklat na nakuha ni Marco noong kabataan nila nang sinubukan niyang abutin ang lumilipad na saranggola ni Nena at naaksidente. Nag-angat ng tingin si Nena. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng saglit sa mga mata ni Rafe. Ngunit bago pa siya makakita ng anumang pagkilala, binawi na ni Rafe ang kanyang tingin at mabilis na naglakad palabas ng pinto kasama si Celeste na parang wala siyang nakita. Naiwan si Nena sa opisina, ang cufflink ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Ang peklat. Imposibleng nagkataon lang. Ito si Marco. Ngunit bakit? Bakit wala siyang maalala? Ang pagkalito at kirot sa dibdib ni Nena ay lalong lumalim. Ang kanyang pinakamalaking takot ay narito na, sa anyo ng isang estranghero na may pamilyar na kaluluwa. Hindi maintindihan ni Don Rafael Alcantara ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya matapos ang pulong sa Casa de Pangarap. Ang babaeng nag-organisa ng kanilang kasal, si Eves Nena, ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroong isang bagay sa mga mata nito na tila pamilyar, tila nagtatago ng isang kwentong matagal nang nakalimutan. Kinagabihan, nagkaroon si Rafe ng isang panaginip. Nasa isang hardin siya, puno ng mga makukulay na bulaklak. May isang babae na nakatalikod sa kanya, nakasuot ng simpleng puting damit. Ang hangin ay nagdadala ng kanyang tawa, isang tawa na parang musika sa kanyang tenga. Nang lumingon ang babae, nakita niya ang isang mukha na puno ng kagalakan, ang buhok nito ay humahaba at sumasayaw sa hangin. Ngunit bago pa niya makita ng buo ang mukha, nagising siya, pawisan at kinakabahan. Ang tanging natandaan niya ay ang pakiramdam ng init at pagmamahal. Rafe, gising ka na pala, ani Celeste na nakaupo sa gilid ng kama, nakangiti. May meeting ka pa mamaya sa board. Kailangan nating pag-usapan ang mga detalye ng kasal. Ang gusto ko ay yung grand ballroom sa The Peninsula at kailangan nating i-finalize ang menu. Tumango si Rafe, sinubukang ipagwalang bahala ang panaginip. Celeste. Siguraduhin mo lang na lahat ay ayon sa plano. Ayokong magkaroon ng anumang aberya. Of course, darling. I'm handling everything, sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng pagmamay-ari. Ikaw, mag-focus ka lang sa Alcantara Group. Alam kong marami kang iniisip. Sa loob-loob ni Rafe, mayroong isang bagay na hindi tama. Ang kanyang buhay ay tila isang maayos na puzzle, ngunit mayroong isang piraso na nawawala, at ang paglitaw ni Emes Nena ay tila nagpakita ng isang butas sa puzzle na iyon. Ngunit pinilit niyang baliwalain ito. Ang kanyang buhay ay nakaplano na. Ang kanyang responsibilidad sa pamilya Alcantara ay higit sa lahat. Nang hapon, nagtungo si Rafe sa opisina ng kanyang abogado, si Attorney Gabriel Gabo Reyes. Si Gabo ay hindi lamang ang kanyang abogado, kundi pati na rin ang nakatatandang kapatid ni Celeste. Siya ang pinagkakatiwalaan ng pamilya Alcantara, at siya rin ang tumulong kay Rafe na ayusin ang kanyang buhay matapos ang aksidente na nagdulot ng kanyang amnesia. Rafe, mabuti at nakapunta ka, bati ni Gabo na may ngiti. Kailangan nating pag-usapan ang prenuptial agreement. Mahalaga ito para sa kinabukasan ng Alcantara Group, lalo na at ikaw na ang magiging susunod na pinuno. Gabo. Naiintindihan ko, sagot ni Rafe, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Gabo, may gusto lang akong itanong. Naaalala mo ba ang mga detalye ng aking aksidente? May pakiramdam akong may kulang. Nagbago ang ekspresyon ni Gabo. Rafe, ilang beses na nating napag-usapan ito. Naaksidente ka sa isang business trip sa probinsya. Malala ang tama mo sa ulo, kaya ka nagkaroon ng amnesia. Kami ni Celeste ang nag-alaga sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay ang kasal mo kay Celeste. Ito ang magpapatatag sa posisyon mo sa kumpanya. Ang boses ni Gabo ay may diin na para bang sinasara ang anumang pagdududa.
Ngunit ang pagpupumilit ni Gabo na huwag nang usisain pa ang nakaraan ay lalong nagpatindi sa pagdududa ni Rafael. Pag-uwi ni Rafael sa kanyang mansyon sa Hacienda del Sol, dumiretso siya sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sino nga ba siya bago ang aksidente? Bakit tila wala siyang matandaan? Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanyang refleksyon, naghahanap ng sagot. Ang mukha ni Enves Nena ay muling sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti. Bakit tila kilala niya ito? Bakit tila may koneksyon sila? Pinilit niyang alalahanin, ngunit ang kanyang isip ay tila isang blankong pahina. Nang gabing iyon, bago matulog, dinalhan siya ni Gabo ng isang baso ng gatas. Rafe, alam kong marami kang iniisip. Ito, inumin mo to, makakatulong ito para makapagpahinga ka at mabawasan ang stress mo, sabi ni Gabo na may pilit ng ngiti. Kinuha ni Rafi ang baso at ininom ang gatas. Ang lasa nito ay medyo kakaiba, ngunit hindi niya pinansin. Pagkatapos niyang inumin, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ang kanyang isip ay tila bumibigat din. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan, isang imahe ang muling sumagi sa kanyang isip. Ang ngiti ni Nena. Ang ngiting iyon na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Isang ngiti na tila nagpapahiwatig ng isang nakaraang matamis, ngunit ngayon ay tila isang anino lamang sa kanyang nalilitong isip. At pagkatapos, naglaho na ito. Ang mga araw matapos ang pulong ay tila mabigat na ulap na bumabalot sa buhay ni Aling Nena. Ang imahe ni Rafael, ang kanyang blangkong tingin, at ang peklat sa kanyang pulso ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Paano niya haharapin ang katotohanan na ang ama ng kanyang mga anak ay nasa harap niya, ngunit hindi siya maalala? Ang takot na malaman ng mga bata ang katotohanan ay mas matindi pa sa sarili niyang sakit. Isang hapon, habang abala si Nena sa kanyang desk, nakarinig siya ng tawanan mula sa sala. Sumilip siya at nakita ang tatlong kambal na abala sa pagguhit. Si Amihan, ang pinakamalaki, ay seryosong naglilinya ng mga kulay, habang si Mayumi at Ligaya ay nagkakalat ng mga krayola sa sahig. Mama, tingnan mo po, sigaw ni Ligaya, ipinapakita ang kanyang ginuhit. Isang bahay, may araw, at tatlong babae na may mahabang buhok. Sa tabi nito, isang figura ng lalaki na may pakpak. Si Daddy Pilot po yan. Napangiti si Nena, ngunit may kirot sa kanyang puso. Ang kanilang inosenteng pagtingin sa kanilang ama ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang responsibilidad na protektahan sila. Ang galing naman ng Daddy Pilot mo, anak, sabi ni Nena, habang hinahaplos ang buhok ni Ligaya. Ngunit si Amihan, na mas matalas ang pagmamasid, ay lumapit kay Nena, maihawak na isang lumang larawan. Ito ang larawan nila ni Marco na nahulog mula sa kanyang kahon ng alaala. Mama, sino po to? Tanong ni Amihan, itinuro ang mukha ni Marco sa larawan. Ang gwapo po niya. Si Daddy Pilot po ba to? Nalaglag ang panga ni Nena. Hindi niya inaasahan na makikita ni Amihan ang larawan na iyon. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Amihan, saan mo nakuha yan? Nakita ko po sa ilalim ng desk mo, Mama. Nahulog po siguro, sagot ni Amihan, inosente. Ah, iyan ay isang lumang kaibigan ni Mama, pilit ng ngiti ni Nena, habang kinuha ang larawan. Matagal na yan. Hindi yan si Daddy Pilot. Ngunit ang mga mata ni Amihan ay nanatili sa larawan, tila mayroong isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero Mama, kamukha po siya ng Daddy Pilot sa panaginip ko, bulong ni Amihan na nagpatindig ng balahibo ni Nena. Kinabukasan, may schedule si Nena para sa site visit sa Hacienda del Sol, ang mansyon ng mga Alcantara. Ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa bahay ni Rafael. Nag-aalala si Nena na baka makita siya ng mga bata doon, kaya't nagbilin siya sa kanyang ina na huwag silang payagan na sumama. Ngunit sa kasamaang palad, nagkasakit ang kanyang ina at walang ibang maiiwanan ang mga bata. Wala siyang choice kundi isama ang tatlong kambal. Mga anak, mag-behave kayo doon, ha? Huwag kayong magulo, paalala ni Nena habang papasok sila sa malaking gate ng Hacienda del Sol. Ang mansyon ay napakalaki, puno ng mga hardin at fountains. Habang naglalakad sila patungo sa main building, nakita ni Nena si Rafael na lumabas mula sa isang gazebo, kausap ang isang hardinero. Nakasuot siya ng casual na damit at tila mas relax kaysa sa nakita niya sa opisina.
Ang kanyang puso ay muling kumabog ng mabilis. Biglang, si Ligaya, na naakit sa isang paru-paro, ay tumakbo palayo sa kanya. Mama, tingnan mo po. Ligaya. Bumalik ka dito, sigaw ni Nena, ngunit huli na. Tumakbo si Ligaya diretso patungo sa direksyon ni Rafay. Nagulat si Rafay nang makita ang isang maliit na bata na tumatakbo patungo sa kanya. Yumuko siya at ngumiti si Ligaya sa kanya. Ang ngiti ni Ligaya ay parang isang kopya ng ngiti ni Nena. Naramdaman ni Rafi ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hello, little one, sabi ni Rafay, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa narinig ni Nena. Kasunod nito, dumating din si Mayumi at Amihan na nagtatago sa likod ni Nena. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Rafay na may pagtataka at pagkaakit. Sino po kayo? Tanong ni Amihan na may bahid ng pagdududa. Bago pa makasagot si Rafay, mabilis na lumapit si Nena. Don Rafael, pasensya na po. Ang mga anak ko po. Ngumiti si Rafay. Okay lang, Yunis Nena. Ang cute nila. Tiningnan niya ang tatlong kambal at mayroong isang bahid ng kalituhan sa kanyang mga mata. Magkakapatid ba sila? Magkakamukha sila. Opo, kambal po sila, sagot ni Nena, pinilit maging kalmado. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo na nakikita ni Rafi ang kanyang mga anak ay isang panganib. Talaga? Ang galing naman, sabi ni Rafay at yumuko ulit para tignan ang mga bata. Naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa kanila, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tila mayroong isang pamilyar na aura sa kanila. Mama, siya po ba yung daddy pilot? Biglang tanong ni Amihan, itinuro si Rafay. Nalaglag ang panga ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Si Rafi ay nagulat din tiningnan niya si Nena, pagkatapos ay ang mga bata. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. Amihan, hindi iyan si Daddy Pilot, mabilis na sabi ni Nena, pinilit ngumiti. Siya si Don Rafael, ang kliyente ni Mama. Ngunit hindi pa natatapos ang paliwanag ni Nena, tumakbo si Amihan, ang panganay, patungo kay Rafay at niyakap ang kanyang binti. Daddy, sigaw ni Amihan, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Napatulala si Rafay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya makagalaw. Si Nena ay nanigas sa kinatatayuan, ang kanyang mukha ay namutla. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon, at lumabas si Celeste at Attorney Gabriel Reyes, na may nakakakilabot na tingin sa kanilang mga mata. Napatulala si Don Rafael Rafay Alcantara. Ang maliit na bata, si Amihan, ay nakayakap sa kanyang binti, at ang salitang Daddy ay umalingaw sa kanyang tenga. Ang kanyang mundo ay tila umikot, at isang matinding sakit ng ulo ang biglang sumalakay sa kanya, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang batang ito? Bakit siya tinatawag na Daddy? At ang babaeng ito, si Amos Nena, ang kanyang event planner, bakit tila mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding pagkalito? Amihan. Bitawan mo si Don Rafael, ang mariing sabi ni Nena, na mabilis na lumapit at hinila ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rafay, darling, what's happening here? Ang matinis na boses ni Celeste ay pumutol sa katahimikan. Lumapit siya kay Rafi at hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa, lalo na nang makita niya ang tatlong bata. Luis Nena, bakit kasama mo ang mga bata sa trabaho? This is highly unprofessional. Sumunod si Attorney Gabriel Reyes, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, tila nagtatago ng isang bagay. Miss Nena, alam niyo naman siguro ang mga patakaran ng Hacienda del Sol. Hindi pinapayagan ang mga bata dito ng walang paunang abiso. Pasensya na po, Attorney Reyes. Nagkasakit po ang aking ina at wala po akong ibang maiiwanan sa mga bata, paliwanag ni Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang isip ni Rafi ay nasa ibang lugar. Ang init ng yakap ni Amihan, ang salitang Daddy, at ang mga mata ng tatlong kambal na tila naghahanap ng isang bagay sa kanya. Mayroong isang bagay na hindi tama. Ang kanyang mga panaginip ang mga flashes ng alaala at ngayon ito.
Rafe, let's go. We have to finalize the flower arrangements, hila ni Celeste, na tila nagmamadali. Sandali, Celeste, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkalito. Tiningnan niya si Nena at ang mga bata. Miss Nena, okay lang. Next time, just inform us. Ngunit habang papalayo sila, naramdaman ni Rafe ang isang matinding pagkabahala. Ang mga salita ni Amihan ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Daddy. Bakit? At bakit tila mayroong kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng mga batang iyon? Kinagabihan, hindi mapakali si Rafe. Ang sakit ng ulo ay bumalik mas matindi kaysa dati. Ang mga fragmented memories ay tila nagiging mas malinaw, ngunit hindi pa rin niya lubos na maintindihan. Isang babae na may mahabang buhok, isang ngiti, isang hardin. Ang mga bata. Tinawagan niya si Gabo. Gabo, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Rafe, may problema ba? Tanong ni Gabo, ang kanyang boses ay tila nag-aalala. May problema. Ang amnesia ko. Ang mga taon na nawala ako. May pakiramdam akong may tinatago kayo ni Celeste sa akin, diretsahang sabi ni Rafe. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Rafe, ano bang sinasabi mo? Sinabi na namin sa'yo ang lahat. Na aksidente ka at nagkaroon ka ng amnesia. Inalagaan ka namin. Bakit ka nagdududa? Ani Gabo, ang kanyang boses ay tila nagiging mas matigas. Dahil may mga bagay na hindi nagtutugma, Gabo. May mga panaginip ako. May mga flashes ng alaala. At ngayon, may mga bata na tumatawag sa akin ng daddy, paliwanag ni Rafe, ang kanyang boses ay puno ng frustration. Rafe, baka stress lang yan. Ang kasal niyo ni Celeste ay malapit na. Marami kang iniisip. Baka kailangan mo lang ng pahinga. May iniwan akong gamot sa'yo sa bedside table mo. Inumin mo yan, sabi ni Gabo, na tila nagmamadali. Mag-usap na lang tayo bukas. Kailangan kong umalis. Ibinaba ni Gabo ang tawag. Ang pag-iwas ni Gabo sa mga tanong ay lalong nagpatindi sa pagdududa ni Rafe. Mayroong isang bagay na mali. Mayroong isang malaking lihim na itinatago sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ininom ni Rafe ang gamot na iniwan ni Gabo. Sa halip, nagsimula siyang maghanap ng mga lumang dokumento, mga larawan, kahit anong pwedeng magbigay ng clue tungkol sa kanyang nakaraan. Naghanap siya sa lumang library ng kanilang mansyon, sa mga lumang kahon na nakatago sa attic. Wala siyang mahanap. Lahat ng dokumento tungkol sa kanya ay tila nagsisimula lang sa 10 taon na ang nakalipas. Tila mayroong isang malaking bahagi ng kanyang buhay na binura. Kinabukasan, lihim na nagtungo si Rafe sa isang pribadong klinika. Ayaw niyang malaman ni Gabo o Celeste ang kanyang ginagawa. Nagpatingin siya sa isang neurologist, ipinapaliwanag ang kanyang mga sintomas, ang sakit ng ulo, ang fragmented memories, at ang pakiramdam na mayroong isang bagay na nakalimutan niya. Pagkatapos ng ilang serye ng tests, bumalik ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Don Rafael, base sa mga resulta, may nakita kaming chemical residue sa inyong sistema. Isang uri ng sedative na mayroong side effect na memory loss. Hindi ito karaniwan at mukhang matagal na itong nasa sistema nyo. Nagulat si Rafe. Sedative. Memory loss. Ano po ang ibig sabihin niyan, doktor? Ibig sabihin, Don Rafael, posibleng hindi natural ang inyong amnesia. Posibleng may nagbigay sa inyo ng gamot na ito para burahin ang inyong alaala, paliwanag ng doktor. Kailangan nating imbestigahan ito ng mas malalim. Lumabas si Rafe sa klinika, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Binura ang kanyang alaala? Sino ang gagawa nito? At bakit? Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa realization. Si Gabo. Si Celeste. Sila ang tanging mga taong laging nagbibigay sa kanya ng gamot para sa stress. Nang makauwi siya sa Hacienda del Sol, dire-diretso si Rafe sa opisina ni Gabo sa mansyon. Alam niyang mayroon siyang nakitang lumang kahon doon na hindi pinapayagan ni Gabo na galawin. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga legal na dokumento, nakita niya ang isang maliit, kupas na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong ilang lumang sulat, isang tuyong bulaklak, at isang maliit, lumang diary. Nanginginig ang mga kamay ni Rafe habang binubuksan ang diary. Ang kanyang sariling sulat kamay.
Sa unang pahina, may nakasulat, para sa aking nena, ang aking buhay, ang aking pag-ibig. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Nena, ang pangalang iyon. At sa mga sumunod na pahina, may mga sulat tungkol sa isang babae na nagngangalang Nena, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pagmamahalan, at ang kanilang pag-asa na magkaroon ng isang pamilya. Mayroong mga petsa na nagpapahiwatig na ito ay isinulat bago ang kanyang aksidente. Nalaglag ang dayari sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Ang lahat ng sinabi ni Gabo ay kasinungalingan. Hindi siya nag-iisa bago ang aksidente. Mayroon siyang nena. Mayroon siyang pag-ibig. At posibleng mayroon siyang pamilya. Ang insidente sa Hacienda del Sol, kung saan tinawag ni amihan si Don Rafael na Daddy, ay patuloy na bumabagabag kay Aling Nena. Ang takot na malaman ng kanyang mga anak ang katotohanan ay lalong lumalim, ngunit kasabay nito, mayroong isang maliit na butil ng pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang paraan ng pagtingin ni Rafael sa mga bata, ang kanyang pagkabigla, at ang bahagyang paglambot ng kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng katanungan, posible kaya? Sa sumunod na mga linggo, naging mas madalas ang pagbisita ni Rafael sa Casa de Pangarap para sa mga pulong sa kasal. Napansin ni Nena ang mga kakaibang pagbabago sa kanya. Kung dati ay puro negosyo lamang ang kanyang tingin, ngayon ay paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Nena na tila naghahanap ng isang bagay. Ang kanyang mga tanong ay hindi na lamang tungkol sa kasal, kundi pati na rin sa mga maliliit na detalye ng buhay ni Nena, tulad ng kung paano niya napagsasabay ang negosyo at ang pagiging ina. Isang hapon, habang nagrerepaso sila ng wedding motif, nagtanong si Rafael, "Diyos Nena, paano niyo po nagagawa ang lahat ng ito?" Ang pagpapatakbo ng isang negosyo at ang pag-aalaga sa 3 bata ng mag-isa. Nagulat si Nena sa tanong. "Sanayan lang po, Don Rafael. At para po sa mga anak ko." Tumango si Rafael, ang kanyang mga mata ay tila malalim na nag-iisip. Kahanga-hanga. Hindi ko maisip kung paano iyon gagawin ng isang tao. Mayroong bahid ng paghanga sa kanyang boses, at sa mga mata niya, nakita ni Nena ang isang pamilyar na kislap na minsan niyang nakita kay Marco. Ngunit ang mga sandaling iyon ng pag-asa ay madalas na napuputol ng presensya ni Celeste at Attorney Gabriel Reyes. Si Celeste ay lalong naging mapanuri at mapagselos. Sa bawat pagkakataon na magkakausap sina Nena at Rafael, laging may sasabihin si Celeste para putulin ang kanilang pag-uusap. "Rafael, darling, kailangan nating tingnan ang listahan ng mga bisita." "Endless Nena, sigurado ka bang kaya mong i-handle ang ganito kalaking event? Baka naman masyado kang abala sa mga anak mo," diretsahang sabi ni Celeste, na may pilit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Kaya ko po, Junior Ramirez. Hindi po nakakaapekto ang aking personal na buhay sa aking trabaho," sagot ni Nena, pinilit maging kalmado. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating nang magpadala si Attorney Gabriel Reyes ng isang bagong kontrata para sa Casa de Pangarap. Ang mga probisyon ay masyadong mahigpit, halos imposible para sa isang maliit na kumpanya. Mayroong mga parusa para sa bawat maliit na pagkakamali, at ang bayad ay nakadepende sa pagiging perpekto ng kasal. "Nena, masyadong mahigpit ito. Hindi tayo pwedeng pumirma dito," sabi ni Ms. Ella na nag-aalala. "Alam ko, Ms. Ella. Pero gusto kong malaman kung bakit," sagot ni Nena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pangalan ni Gabo Reyes sa ilalim ng kontrata. Alam niyang ito ay isang paraan para itulak siya palayo sa proyekto, palayo kay Rafael. Isang hapon, habang naghahanda si Nena para sa isang meeting sa Hacienda del Sol, nakita niya si Rafael sa hardin, nakaupo sa isang bench, at pinagmamasdan ang 3 kambal na naglalaro sa malayo. Hindi alam ni Rafael na nandoon si Nena. Ang kanyang mukha ay mayroong isang ekspresyon ng pagkalito at paghahanap. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga bata, tila mayroong isang bagay na sinusubukan niyang alalahanin. Nakita ni Nena ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakita niya ang isang bahagyang pagngiti sa labi ni Rafael habang pinagmamasdan si amihan na tumatakbo. Isang ngiti na puno ng pagmamahal, isang ngiti na pamilyar kay Nena. Ito ang ngiti ni Marco. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Hindi ito ilusyon. Hindi ito imahinasyon. Mayroong isang bagay na nagbabago kay Rafael. Ang kanyang alaala ay tila nagigising.
Ngunit kasabay nito, ang takot ay lalong lumalaki. Paano kung maalala niya ang lahat? Paano kung malaman niya ang tungkol sa mga bata? Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad si Nena, patungo sa kanyang sasakyan, narinig niya ang boses ni Attorney Gabriel Reyes mula sa likod ng isang malaking puno. Tila may kausap siya sa telepono. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakaalala pa. Ang lahat ng ebidensya ay dapat burahin. At ang babaeng iyon, si Nena, kailangan siyang alisin sa landas. Hindi natin pwedeng hayaan na may sinuman ang sumira sa plano. Kailangan nating kontrolin si Rafay. Nalaglag ang panga ni Nena. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Gabo ay umalinggaw sa kanyang tenga. Kontrolin si Rafay. Burahin ang ebidensya. Alisin si Nena sa landas. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Mayroong isang mas malaking laro na nangyayari. At si Rafay, ang lalaking minahal niya, ay biktima. Ang kanyang mga anak ay nasa panganib. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena, ngunit matigas ang kanyang kalooban. Ang mga salitang narinig niya mula kay Attorney Gabriel Reyes ay naglinaw sa lahat. Hindi lamang siya ang biktima, kundi maging si Rafay. At higit sa lahat, ang kanyang mga anak ay nasa panganib. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Walang oras para matakot. Kinabukasan, maaga pa lang ay kinontak ni Nena si Rafay. Don Rafael, kailangan po nating mag-usap. Private po. May mahalaga po akong sasabihin tungkol sa inyong kasal at sa inyong nakaraan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali at misteryo. Nagulat si Rafay sa tawag, ngunit pumayag siyang makipagkita sa isang liblib na coffee shop sa labas ng Hacienda del Sol. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo na si Nena sa isang sulok, ang kanyang mukha ay seryoso. Salamat po at pumayag kayong makipagkita, Don Rafael, panimula ni Nena. Ibinaba niya ang isang lumang sobre sa mesa. Sa loob nito, naroon ang kupas na larawan nila ni Marco at ang ilang sulat kamay ni Marco na kanyang itinago. Nakita rin ni Nena ang diary na nasa kamay ni Rafay, alam niyang nakita na niya iyon. Miss Nena, ano ito? Tanong ni Rafay, kinakabahan. Ang diary na nahanap niya ay halos hindi pa niya binabasa ng buo, puno pa rin siya ng kalituhan. Don Rafael, ang pangalan niyo po ay Marco, simula ni Nena, ang boses ay nanginginig. Ang tunay niyo pong pangalan ay Marco de la Cruz. At ako po si Nena. Ang Nena sa diary niyo. Nakita ni Rafay ang kanyang mukha sa larawan, kasama ang isang batang siya. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Nena, hindi. Nagkakamali ka. Ako si Rafael Alcantara. Wala akong kilalang Marco de la Cruz. Pakinggan niyo po ako, Don Rafael, pagpapatuloy ni Nena, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Bago kayo naglaho 10 taon na ang nakalipas, kayo po ang pinakamamahal kong Marco. Magkakaroon po tayo ng sarili nating pamilya. At nang maglaho po kayo, nalaman ko na mayroon na akong 3 anghel. Ang amihan, Mayumi at Ligaya. Sila po ang mga anak natin, Don Rafael. Kayo po ang ama nila. Natahimik si Rafay. Hindi siya makahinga. Ang mga salita ni Nena ay parang kulog na sumabog sa kanyang isip. Ang 3 bata. Ang salitang kidadi. Ang peklat sa kanyang pulso. Ang diary na hawak niya. Ang resulta ng kanyang medical examination. Lahat ay nagkonekta. Don Rafael Rafay Alcantara. Ang mundo ni Rafay ay gumuho. Ang bawat salita ni Nena ay tila susi na nagbubukas ng mga nakakandadong pinto sa kanyang isip. Nakita niya ang kanyang sarili sa hardin kasama si Nena, nagtatanim ng isang puno, nangangakong magsasama sila habang buhay. Nakita niya ang mukha ni Nena, nagbubuntis, puno ng pag-asa. At pagkatapos ang dilim. Ang sapilitang paghatak sa kanya, ang pakiramdam ng isang karayom, at ang unti-unting paglabo ng lahat. Hindi totoo yan, bulong ni Rafay, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla, hindi na pagtanggi. Si Gabo, sinabi niya sa akin na nag-iisa lang ako. Na naaksidente ako. Narinig ko po si Attorney Reyes, Don Rafael, sabi ni Nena, ang kanyang mga mata ay matapang. Narinig ko po siyang sinasabi na kailangan niyang kontrolin kayo.
na kailangan niyang burahin ang lahat ng ebidensya. Kayo po ang biktima, Rafael. Binura po nila ang alaala niyo. Kinontrol po nila kayo. Ang galit ay dahan-dahang gumapang sa puso ni Rafael, sinunog ang bawat butil ng pagkalito. Galit kay Gabo. Galit kay Celeste. Galit sa lahat ng nagtago ng katotohanan sa kanya. 10 taon. 10 taon na nawala sa kanya ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga anak. Agad na tumayo si Rafael. Kailangan kong makausap si Gabo. Ngayon na. Dire-diretso si Rafael sa opisina ni Gabo sa Hacienda del Sol, kasunod si Nena. Naabutan nila si Gabo na kausap si Celeste. Gabo, sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng puot. Ano itong mga pinagsasabi mo, ha? Sino si Nena? Sino ang mga bata? Bakit mayroong Marco de la Cruz sa diary ko? Ano ang ginawa mo sa akin? Napatayo si Gabo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting gulat, ngunit mabilis itong nawala. Rafael, kumalma ka. Ano bang pinagsasabi ng babaeng ito? Ito na naman ba ang mga gawa-gawa niyang kwento para sirain ang pangalan mo? Huwag ka nang magpanggap, Gabo, sigaw ni Rafael. Alam ko na ang tungkol sa gamot. Alam ko na ang tungkol sa diary. At alam ko na tungkol sa pagpaplano mong kontrolin ako. Rafael, pinipilit ka lang ng babaeng iyan, depensa ni Celeste, ang kanyang boses ay matinis. Huwag kang maniwala sa kanya. Alam mo namang mahal na mahal kita. Manahimik ka, Celeste, galit na sigaw ni Rafael. Tiningnan niya si Gabo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gabo. Lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Nagtawanan si Gabo, isang nakakatakot na tawa. Tite, Rafael. Sa wakas, gising ka na. Pero huli na ang lahat. Akala mo ba madali kang makakaalis sa mga kamay ko? Nagkakamali ka. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung ano man ang naaalala mo, hindi mo na mababago ang lahat. Nanginginig sa galit si Rafael. Mali ka, Gabo. Nagsisimula pa lang ang lahat. Pagkatapos ng matinding paghaharap, hinila ni Rafael si Nena palabas. Mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang gawin, isang tao na kailangan niyang makita. Nagmaneho sila diretso sa isang parke na malapit sa Casa de Pangarap, kung saan madalas maglaro ang mga bata. Nakita niya roon si Amihan, Mayumi at Ligaya, abalang naglalaro sa swing set, ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin. Ang mga bata na minsan ay estranghero sa kanya, ngayon ay nararamdaman niya ang isang matinding koneksyon. Ang kanyang dugo. Ang kanyang pamilya. Lumapit si Rafael sa kanila, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagmamahal. Yumuko siya at tinawag ang pangalan ni Amihan. Amihan ni. Tumingin si Amihan sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng inosensya. Ikaw po ulit, Don Rafael. Ngumiti si Rafael, at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi pilit, kundi puno ng pagmamahal na matagal nang nakalimutan. Anak ko di. Bulong niya. Niyakap ni Rafael si Amihan, at kasunod nito ay niyakap din niya sina Mayumi at Ligaya. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan, ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat yakap ay tila nagpapagaling sa kanyang mga sugat, nagpupuno sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nena, na nakatayo sa tabi, ay umiyak din hindi sa lungkot, kundi sa kaligayahan. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay muling nabuo, kahit nasa gitna ng matinding panganib. Nena di. Lumapit si Rafi kay Nena, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal at panghihinayang. Ang kanyang mga kamay ay hinawakan ang mukha ni Nena, at naramdaman ni Nena ang init na matagal na niyang hinahanap. Mahal kita, Nena. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Tulungan mo akong hanapin ang katotohanan. Tulungan mo akong bawiin ang buhay natin. Ang bawat salita ni Rafi ay puno ng katapatan at pagmamahal, at ang kanyang mga mata ay umaapaw sa luha. Ang halik niya sa noo ni Nena ay isang pangako, isang muling pagsasama. Ang yakap ng kanyang mga anak at ang pagkilala ni Nena ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa kalooban ni Don Rafael Alcantara. Ang galit kay Gabo ay nag-alab, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon na bawiin ang 10 taon na ninakaw sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang Nena,
ang kanyang mga anak, sila ang kanyang dahilan para lumaban. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Rafe sa Alcantara Group. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi negosyo ang kanyang inaatupag. Lihim niyang in-access ang kanyang personal na bank accounts at travel history na matagal nang pinangangasiwaan ni Gabo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Mayroong mga malalaking transaksyon na hindi niya matandaan, mga paglilipat ng pondo sa mga kumpanyang hindi niya kilala, at mga biyahe sa mga lugar na hindi niya pinuntahan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa mga taon na sinasabi ni Gabo na siya ay nagpapagaling mula sa amnesia. Gabo, anong ginawa mo? Bulong ni Rafe, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat numero sa screen ay tila patunay ng pagtataksil ni Gabo. Pagkatapos ay tinawagan niya si Nena. Nena, kailangan nating magkita. May nakita akong mga bagay na nagpapatunay sa mga sinabi mo. Kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng isang parke, malayo sa mga mata ni Gabo at Celeste. Dinala ni Rafe ang kanyang laptop, ipinapakita kay Nena ang mga kahina-hinalang transaksyon. Tingnan mo ito, Nena. Ang mga perang ito, saan ito napunta? At ang mga biyaheng ito, hindi ko maalala na pumunta ako sa mga lugar na yan, paliwanag ni Rafe, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Tiningnan ni Nena ang screen, ang kanyang noo ay nakakunot. Marco, noong nawala ka, mayroon kang isang maliit na notebook na laging dala. Doon mo isinusulat ang lahat ng iyong mga ideya at plano. Mayroon din doon na mga pangalan ng mga kaibigan mo sa probinsya na pwede nating tanungin. Nagsimulang mag-isip si Nena, pilit na inaalala ang mga maliliit na detalye sa huling araw ni Marco bago siya naglaho. Naaalala ko, mayroon kang isang meeting sa isang kliyente sa Batangas. At bago ka umalis, mayroon kang kausap sa telepono tungkol sa isang emergency sa kumpanya. Hindi ko narinig ang buong usapan pero tila nagmamadali ka. Emergency, ulit ni Rafe. Hindi ko maalala ang anumang emergency noon. At pagkatapos, hindi ka na bumalik. Nag-alala ako. Tinawagan ko ang opisina mo pero sinabi nila na nag-resign ka na. Hindi ako naniwala, patuloy ni Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sinubukan kitang hanapin, Marco. Pero parang naglaho ka na lang. Ang mga salita ni Nena ay tila nagbubukas ng mga bagong pinto sa isip ni Rafe. Ang key emergency ang pagpunta sa probinsya. Mayroong isang bagay na hindi niya maalala. Kailangan nating hanapin ang notebook na iyon, sabi ni Rafe. Maaaring nandoon ang mga sagot. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Rafe ng tawag mula kay Celeste. Rafe, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Bakit mo ako iniiwasan? Bakit mo ako binabaliwala? Ang boses ni Celeste ay puno ng galit at pagtatampo. Celeste, may ginagawa ako. Mag-uusap tayo mamaya, sagot ni Rafe, ang kanyang boses ay malamig. Hindi. Ngayon na. Alam kong kasama mo ang babaeng yan. Ano bang ginagawa niyo? Sinisira niya ang lahat, sigaw ni Celeste. Celeste, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang alam, sabi ni Rafe at ibinaba ang tawag. Tiningnan siya ni Nena. Mukhang nag-aalala na sila. Dapat lang, sagot ni Rafe, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ko nahahayaan na manipulahin nila ako. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga ebidensya. Ginamit ni Rafe ang kanyang koneksyon sa loob ng Alcantara Group. Lihim niyang inutusan ang kanyang dating personal assistant, si Mang Tonyo, na maghanap ng mga lumang files at emails mula sa panahon ng kanyang pagkawala. Si Mang Tonyo ay matapat kay Rafe at nagulat din sa mga pagbabago sa kanyang amo. Isang gabi, nakatanggap si Rafe ng isang encrypted email mula kay Mang Tonyo. Sa loob ng email, mayroong isang attachment, isang lumang memorandum mula sa legal department na may petsang ilang araw bago ang paglaho ni Rafe. Ang memorandum ay tungkol sa isang key confidential agreement na naglilipat ng malaking bahagi ng shares ni Rafe sa isang holding company na pag-aari ni Gabriel Reyes. Ang perma ni Rafe ay naroon, ngunit tila peke. Nena, tingnan mo ito, sabi ni Rafe, ipinapakita ang dokumento kay Nena. Minanipula ni Gabo ang aking mga shares. Nilipat niya ang mga ito sa kanyang pangalan habang ako ay nawawala. Kaya pala ganoon siya kadesidido na makasal ka kay Celeste.
Para masigurado na mananatili sa kanila ang kontrol sa Alcantara Group, sabi ni Nena, ang kanyang boses ay puno ng puot. Biglang nagring ang telepono ni Rafael. Si Celeste. Rafael. Nasaan ka? May nakita akong mga lumang dokumento sa opisina ni Gabo. Mga dokumento tungkol sa'yo. Ano ang ibig sabihin nito? Celeste, ano ang nakita mo? Tanong ni Rafael, ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Mga papeles tungkol sa isang ospital at mga gamot. Rafael, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito, ang boses ni Celeste ay puno ng takot. Celeste, huwag kang gagalaw. Pupuntahan kita, sabi ni Rafael. Nagmamadali silang nagtungo sa Hacienda del Sol. Pagdating nila, nakita nila si Celeste sa opisina ni Gabo, nanginginig, maihawak na isang folder. Rafael. Tignan mo to, sabi ni Celeste, ipinapakita ang folder. Nakita ko to sa isang nakatagong drawer ni Gabo. Ito ang medical file mo. Kinuha ni Rafael ang folder. Sa loob, mayroong isang medical file na may pangalan niya, ngunit ang address ay isang lugar na hindi niya kilala. Ang pangalan ng ospital, San Isidro Rehabilitation Center. Isang ospital na hindi niya kailanman narinig. At sa ilalim ng diagnosis, nakasulat, induced amnesia. Treatment, regular dosage of sedative hypnotics. Nalaglag ang folder sa kamay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. San Isidro Rehabilitation Center, bulong niya. Tiningnan ni Nena ang folder. Marko, ito ang lugar kung saan kanila tinago. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagkabigla. Ang lahat ng kanilang mga hinala ay napatunayan. Si Gabo ay hindi lamang nagtago ng katotohanan, kundi siya ang nasa likod ng lahat. Ang kanilang laban ay nagsisimula pa lang. Nanginginig ang mga kamay ni Celeste Ramirez habang hawak ang medical file ni Rafael. Ang mga salitang induced amnesia at sedative hypnotics ay umalinggaw sa kanyang isip. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang ginawa ng kanyang kapatid na si Gabo. Ang kanilang plano ay unti-unting gumuguho. Ang pagmamay-ari niya kay Rafael na matagal niyang pinangarap ay tila nawawala na parang bula. Dumating si Gabo sa opisina, ang kanyang mukha ay seryoso. Celeste, ano ang ginagawa mo dyan? Bakit mo ginagalaw ang mga gamit ko? Gabo. Tignan mo to, sigaw ni Celeste, ipinapakita ang medical file. Alam mo ba ang tungkol dito? Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makaalala. Hindi niya tayo kailanman minahal. Minanipula mo lang siya. Manahimik ka, Celeste, mariing sabi ni Gabo, at mabilis na kinuha ang folder. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Ginawa ko ito para sa atin. Para sa kapakanan ng pamilya. Ang Alcantara Group ay dapat na sa atin. Pero Gabo, mahal ko si Rafael. Gusto kong mahalin niya ako ng totoo, hindi dahil sa pinilit mo lang siya, umiiyak na sabi ni Celeste. Ang kanyang pagmamahal kay Rafael ay naging isang lason, isang pagmamay-ari na nagpapabulag sa kanya. Pagmamahal? Celeste, huwag kang maging sentimental, sigaw ni Gabo. Ang mahalaga ngayon ay ang kontrol sa Alcantara Group. At kung hindi natin makokontrol si Rafael, kailangan nating alisin ang mga hadlang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ang babaeng yan, si Nena, siya ang pinakamalaking hadlang. At ang kanyang mga anak. Naramdaman ni Celeste ang lamig sa kanyang likod. Ang mga salita ni Gabo ay nagdulot ng takot sa kanya, ngunit kasabay nito, ang inggit at galit niya kay Nena ay lalong nag-alab. Hindi niya hahayaan na kunin ni Nena si Rafael mula sa kanya. Sa sumunod na mga araw, lihim na sinundan ni Celeste si Nena. Nakita niya kung paano nagiging mas malapit si Rafael sa mga bata, kung paano siyang umingiti sa kanila, at kung paano niya tinitingnan si Nena na may pagmamahal na minsan niyang pinangarap na makita sa kanyang mga mata. Ang bawat sulyap, bawat ngiti, ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Celeste. Hindi. Hindi ko hahayaan yan, bulong ni Celeste sa sarili. Isang araw, habang naghahanda ang Casa de Pangarap para sa isang malaking event sa isang hotel, nakita ni Celeste ang pagkakataon. Alam niyang abala si Nena sa pag-aasikaso ng mga detalye, at ang kanyang mga tauhan ay nagkakagulo. Lihim siyang pumasok sa storage room ng Casa de Pangarap,
kung saan nakalagay ang mga decoration at props para sa event. Nakita niya ang isang kahon ng mga delicate na centerpiece na gagamitin sa reception. Kinuha niya ang isang matalim na bagay mula sa kanyang bag, at dahan-dahan, sinira niya ang ilang bahagi ng mga centerpiece na tila aksidente lang. Pagkatapos, nilagyan niya ng kaunting dumi ang ilang puting tela na gagamitin sa mga mesa. Ginawa niya ito ng mabilis at walang nakakakita, na tila isang anino. Tingnan natin kung paano mo pa rin magagawa ang perfect event mo, Ginis Nena, bulong ni Celeste, na may ngiti. Kinabukasan, sa mismong araw ng event, nagkaroon ng gulo sa Casa de Pangarap. Ang mga centerpiece ay sira at ang ilang tela ay marumi. Nagalit ang kliyente at si Nena ay halos mabaliw sa paghahanap ng solusyon. Si Celeste, na naroon din bilang bisita ng hotel, ay lihim na natutuwa sa kanyang nakita. Nena, ano ba yan? Ang gulo naman ng team mo, sabi ni Celeste, na may pilit na pag-aalala. Baka naman masyado kang abala sa personal na buhay mo, kaya hindi mo na naalagaan ang negosyo mo. Naramdaman ni Nena ang galit, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Alam niyang may kinalaman si Celeste dito. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Rafe sa hallway ng hotel, nakita niya si Nena nakausap ang isang staff. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at frustration. Lumapit siya kay Nena. Miss Nena, may problema ba? Tanong ni Rafe. May kaunting problema lang po sa mga decoration, Don Rafael, sagot ni Nena. Sa sandaling iyon, lumabas si Celeste mula sa isang sulok, tila nagkataon lang. Oh, Rafe, darling. Nandito ka pala. Miss Nena, sana naman ay hindi mo naabala si Rafe sa mga problema mo. Alam mo namang busy siya sa kasal natin. Ngumiti si Celeste kay Rafe, at pagkatapos ay bumaling kay Nena, ang kanyang mga mata ay may bahid ng panunukso. Alam mo, Ginis Nena, may narinig ako kanina. May mga nagsasabi na tila nagiging masyado kang malapit kay Rafe. Baka naman may iba kang motibo. Nagulat si Rafe sa sinabi ni Celeste. Tiningnan niya si Nena, na namutla ang mukha. Celeste, ano bang sinasabi mo? Wala naman, darling. Sinasabi ko lang ang narinig ko. Baka lang may mga taong nag-iisip na ginagamit ni Miss Nena ang mga anak niya para makalapit sa'yo, sabi ni Celeste, na may pilit ng ngiti. Naramdaman ni Nena ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Celeste ay parang lason na kumalat sa kanyang katawan. Celeste, tigilan mo yan, mariing sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay puno ng galit. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan kay Miss Nena. Ngunit bago pa makasagot si Celeste, dumating si Gabo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Celeste, ano bang ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng gulo. Rafe, kailangan nating mag-usap. Hinila ni Gabo si Celeste palayo, ngunit bago sila tuluyang mawala sa paningin, narinig ni Nena ang bulong ni Gabo kay Celeste. Celeste, sinabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Huwag kang maging emosyonal. May mas malaki tayong plano. Ang mga salita ni Gabo ay nagpatindig ng balahibo ni Nena. Alam niyang may mas malalim pa silang ginagawa. Aling Nena. Nang gabing iyon, matapos ang event, umuwi si Nena na punong-puno ng pagod at pagkabahala. Ang mga salita ni Celeste ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Ang pag-atake sa kanyang reputasyon, ang paggamit sa kanyang mga anak. Alam niyang hindi ito titigil. Kinabukasan, mayroong isang family day event sa eskwelahan ng mga kambal na inorganisa ng Sumama si Nena at ang kanyang mga anak. Nagulat siya nang makita niya si Rafael na naroon din, kasama ang kanyang pamangkin. Don Rafael, nandito po pala kayo, bati ni Nena. Ginis Nena. Gusto kong makita ang pamangkin ko na maglaro, sagot ni Rafael at mumiti sa mga bata. Habang abala ang lahat sa mga laro at activities, nagkaroon ng isang paligsahan sa paghahanap ng mga nakatagong laruan. Ang mga bata ay tumakbo sa iba't ibang direksyon, kasama ang mga magulang. Si Amihan, Mayumi at Ligaya ay masiglang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ngunit sa isang iglap, habang abala si Nena sa pakikipag-usap sa isang guro, nawala sa paningin niya ang tatlong kambal. Amihan! Mayumi! Ligaya, sigaw ni Nena, ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Naghanap siya sa paligid, ngunit wala sila. Nakita ni Rafi ang pagkabahala sa mukha ni Nena.
Enlis Nena, anong nangyari? Nawawala ang mga anak ko, Don Rafael. Hindi ko sila makita, sabi ni Nena, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nagsimulang maghanap si Rafe kasama si Nena. Ang kanilang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok ng parke. Ang oras ay tila bumagal. Ang takot ay lalong lumalim sa puso ni Nena. Naramdaman niya ang isang masamang kutob. Ito ba ang gawa ni Celeste? O ni Gabo? Biglang, nakita ni Rafi ang isang maliit na sapatos ni Ligaya sa ilalim ng isang malaking puno, malapit sa bakod ng eskwelahan. Ang bakod ay mayroong isang maliit na butas, sapat para makalusot ang isang bata. Nena, tingnan mo ito, sigaw ni Rafi, ipinapakita ang sapatos. Dito sila dumaan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagkabahala. Ang mga bata ay nakalabas ng eskwelahan. At sa labas ng eskwelahan, ang kalsada ay puno ng mga sasakyan. Nalaglag ang puso ni Don Rafael, Rafay, Alcantara nang makita ang maliit na sapatos ni Ligaya sa ilalim ng bakod. Ang butas sa bakod ay sapat para makalusot ang maliliit na katawan ng kanyang mga anak. Ang takot na bumalot sa kanya ay mas matindi pa sa anumang naramdaman niya noong nawala ang kanyang alaala. Ang kanyang mga anak ay nasa labas, sa kalsadang puno ng sasakyan, sa isang mundo na hindi niya kontrolado. Nena, dito sila dumaan, sigaw ni Rafay, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Mabilis siyang lumusot sa butas, kasunod si Nena, na ang mukha ay namutla sa takot. Amihan! Mayumi! Ligaya, sigaw ni Nena, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumakbo sila sa kalsada, ang kanilang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok. Ang mga sasakyan ay humaharurot, at ang ingay ng trapiko ay lalong nagpatindi sa kanilang pagkabahala. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Mga anak! Nasaan kayo? Sigaw ni Rafay, ang kanyang lalamunan ay tila naubusan ng boses. Ang kanyang isip ay puno ng mga masasamang senaryo. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na may mangyari sa kanila. Sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, sa likod ng isang malaking billboard, nakita ni Rafay ang tatlong maliliit na figura. Nakaupo sila sa lupa, magkakayakap at umiiyak. Amihan! Mayumi! Ligaya, sigaw ni Rafay, at mabilis siyang tumakbo patungo sa kanila, kasunod si Nena. Nang makita nila ang kanilang mga magulang, tumakbo ang mga bata patungo sa kanila, umiiyak at humihikbi. Niyakap ni Rafi ang tatlong kambal ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan, ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang kanyang mga anak ay ligtas. Daddy, umiiyak na sabi ni Amihan, nakayakap sa lig ni Rafay. Mama! Natakot po kami, sabi ni Mayumi habang umiiyak. Nandito na si Daddy. Ligtas na kayo, bulong ni Rafay, habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pangako. Hinding-hindi niya nahahayaan na may mangyari sa kanila. Lumapit si Nena at niyakap din ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay umaapaw sa luha ng kaligayahan. Salamat sa Diyos, mga anak ko. Ligtas na kayo. Nang makabalik sila sa eskwelahan, nakita nila si Celeste at Gabo na nakatayo sa labas, ang kanilang mga mukha ay tila nagulat. Ngunit sa mga mata ni Gabo, nakita ni Rafi ang isang bahid ng pagkabigo. Rafi! Darling! Nasaan ka? Nag-alala ako, sabi ni Celeste, at lumapit para yakapin si Rafay. Ngunit tinulak siya ni Rafay. Celeste, huwag kang magpanggap. Alam kong may kinalaman ka dito. Rafay, ano bang sinasabi mo? Sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay matinis. Alam ko na ang lahat, Celeste. Ang tungkol sa gamot. Ang tungkol sa amnesia ko. At alam ko na may kinalaman ka sa pagkawala ng mga anak ko, galit na sabi ni Rafay. Napatulala si Celeste. Ang kanyang mukha ay namutla. At ikaw, Gabo, sabi ni Rafay, bumaling kay Gabo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng ninakaw mo sa akin. Tapos na ang laro mo. Nagtawanan si Gabo, isang nakakatakot na tawa. Rafay, masyado kang nagmamadali. Ang tingin mo ba, ito na ang katapusan? Nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi.
Ito ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan mo, sabi ni Rafael. Hindi ako magpapakasal sa'yo, Celeste. At sa harap ng lahat, gusto kong sabihin na tapos na ang lahat sa pagitan natin. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, sapat para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nagulat ang lahat. Si Celeste ay umiyak at si Gabo ay galit na galit. Rafael, hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Celeste. Gagawin ko, Celeste. Dahil ang pamilya ko, ang mga anak ko, sila ang mahalaga sa akin. Hindi ang pera o ang kapangyarihan. Pagkatapos, lumapit si Rafi kay Nena at hinawakan ang kanyang kamay. Nena, simula ngayon hindi na tayo magtatago. Lalaban tayo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Nena at Rafi sa bahay ni Nena, nakatanggap sila ng isang opisyal na sulat. Mula kay Attorney Gabriel Reyes. Ang sulat ay isang legal na abiso. Isang petisyon para sa custody ng 3 kambal. Nakasaad doon na si Nena ay hindi karapat-dapat na maging ina, at si Don Rafael Alcantara ay hindi rin karapat-dapat na maging ama, dahil sa kanyang mental instability at criminal record na malamang ay gawa-gawa ni Gabo. Ang petisyon ay naglalayong ilipat ang custody ng mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya Alcantara, sa pamamagitan ni Celeste, na sinasabing may matatag na buhay at ikakayahang magbigay ng mas magandang kinabukasan sa mga bata. Nalaglag ang sulat sa kamay ni Nena. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito totoo. Gusto niyang kunin ang mga anak ko. Hindi niya pwedeng gawin yan, galit na sabi ni Rafael, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ito ang huling barahan niya. Gusto niyang gamitin ang mga bata para kontrolin tayo. Ngunit ang mga salita sa sulat ay malinaw. Ang mga legal na termino ay nakakatakot. Ang kanilang mga anak ay nasa bingit ng kapahamakan. Biglang nagring ang telepono ni Rafael. Si Gabo. Rafael, nakita mo na ba ang sulat? Ang boses ni Gabo ay kalmado, ngunit may bahid ng panunukso. Sa tingin mo ba, madali kang makakaalis sa akin? Ang mga anak mo, sila ang kahinaan mo. At gagamitin ko sila laban sa'yo. Kung hindi ka susunod sa akin, sisiguraduhin kong wala kang matitira. At ang mga anak mo, mapupunta sila sa akin. O sa isang ampunan. Nanginginig sa galit si Rafael. Gabo, wag mong subukan. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga anak ko. Tingnan natin, Rafael, sabi ni Gabo at ibinaba ang tawag. Niyakap ni Rafael si Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Ang kanilang mga anak ay nasa panganib. Ang kanilang pamilya ay nasa bingit ng pagkakawatak-watak. Ito ang pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Ang sulat mula kay Attorney Gabriel Reyes ay parang malamig na kamay na humawak sa puso ni Don Rafael Alcantara. Ang pagbabanta ni Gabo na kunin ang kanyang mga anak ay nagdulot ng isang matinding galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan, ito ay tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang dugo, sa kanyang buhay. Hindi niya pwedeng gawin yan, Nena, mariing sabi ni Rafael, habang hawak ang kamay ni Nena. Hindi ko hahayaan. Pero Marco, mayaman sila. May koneksyon sila. Paano natin sila lalabanan? Tanong ni Nena, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Hindi natin kailangan ng pera para lumaban sa katotohanan, sagot ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagamitin ko ang lahat ng alam ko. Ang lahat ng koneksyon ko. At ang katotohanan ang magiging sandata natin. Kinabukasan, maaga pa lang ay kinontak ni Rafael ang kanyang mga dating kaibigan sa pulisya at sa media, mga taong pinagkakatiwalaan niya bago siya magkaroon ng amnesia. Hindi niya sinabi ang buong detalye, ngunit humingi siya ng tulong sa pag-imbestiga sa isang kaso ng manipulasyon at pagtatago ng ebidensya. Nagsimula silang mag-ipon ng mga ebidensya laban kay Gabo. Ang medical file mula sa San Isidro Rehabilitation Center, ang mga kahina-hinalang transaksyon sa bangko, ang diary ni Rafael, at ang mga testimonya ng ilang dating empleyado ng Alcantara Group na pinilit ni Gabo na magsinungaling. Habang nag-ipon sila ng ebidensya, lalong naging agresibo si Gabo. Ang mga tawag niya kay Rafi ay puno ng pagbabanta. Nagpadala rin siya ng mga mensahe kay Nena na nagbabanta na sasaktan ang kanyang mga anak kung hindi sila titigil. Isang hapon, habang naglalaro ang 3 kambal sa labas ng Casa de Pangarap,
nakita ni Nena ang isang itim na van na dahan-dahang dumaan. Ang mga bintana nito ay tinted at hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Naramdaman niya ang isang masamang kutob. "Mga anak, pasok na tayo sa loob," sabi ni Nena, at mabilis niyang pinapasok ang mga bata. Kinaumagahan, nakatanggap si Rafay ng isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang video ay nagpapakita ng kanyang 3 anak na nakaupo sa isang madilim na silid, umiiyak. Sa likod nila, nakatayo si Gabo, nakangiti ng nakakatakot. "Rafay, nakita mo na ba ang mga anghel mo?" Ang boses ni Gabo ay umalinggaw sa video. "Kung gusto mo silang makita ulit ng buhay, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 14 na. Mag-isa ka. At huwag kang magdala ng pulis. Kung hindi, magpaalam ka na sa mga anak mo." Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Rafay. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga anak. Kinuha sila ni Gabo. "Nena, kinuha niya ang mga bata," sigaw ni Rafay, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Niyakap ni Nena si Rafay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Marco, anong gagawin natin?" "Pupuntahan ko siya." Mag-isa, sabi ni Rafay, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Hindi. Hindi ka pwedeng pumunta ng mag-isa." "Delikado," sabi ni Nena. "Wala akong choice, Nena. Sila ang mga anak natin. Ako ang ama nila. Kailangan kong protektahan sila," sagot ni Rafay. Ngunit bago pa siya umalis, kinontak ni Rafi ang kanyang dating kaibigan sa pulisya, si Captain De La Rosa. "Captain, kailangan ko ang tulong niyo. Kinuha ni Gabriel Reyes ang mga anak ko. Nasa lumang warehouse sa Pier 14 na. Kailangan niyo akong sundan, pero huwag kayong magpakita hanggat hindi ko kayo binibigyan ng signal." Nagmaneho si Rafi patungo sa Pier 14 na, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihintay. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng kanyang mga anak, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga ngiti. Hindi niya hahayaan na may mangyari sa kanila. Pagdating niya sa lumang warehouse, nakita niya ang pinto na bahagyang nakabukas. Pumasok siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa dilim. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay bumalot sa hangin. "Gabo, nandito na ako. Ibalik mo ang mga anak ko," sigaw ni Rafay. Mula sa dilim, lumabas si Gabo, kasama ang 2 malalaking lalaki. Sa likod niya, nakita ni Rafi ang 3 kambal na nakaupo sa isang sulok, nakatali ang mga kamay at nakatakip ang mga bibig, umiiyak. "Rafi, Rafi, Rafi," sabi ni Gabo na may ngiti. "Akala ko ba hindi ka nababalik? Akala ko ba wala ka nang pakialam sa kanila? Gabo, ibalik mo ang mga anak ko." "Ano bang gusto mo?" galit na sabi ni Rafay. "Ang gusto ko, Rafay, ay ang lahat ng sayo. Ang Alcantara Group. Ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo. Ang lahat ng ninakaw ng pamilya mo sa amin," sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng puot. "Ano bang pinagsasabi mo?" tanong ni Rafay. "Ang pamilya Reyes, Rafay, ay minsan ding mayaman. Ang aking ama ay kasosyo ng iyong lolo sa isang malaking proyekto. Ngunit niloko siya ng iyong lolo. Ninakaw niya ang lahat ng aming pinaghirapan. At ngayon, babawin ko ang lahat." Sa pamamagitan mo, paliwanag ni Gabo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ang pagkawala mo, ang amnesia mo, ang kasal mo kay Celeste, lahat ay bahagi ng aking plano. Para makuha ko ang lahat ng sayo." Nagulat si Rafay. Ang kanyang lolo. Ang pamilya Reyes. Ang lahat ng ito ay isang malaking paghihiganti. "At ang mga anak mo, Rafay," sabi ni Gabo, lumapit sa mga bata. "Sila ang magiging huling baraha ko. Kung hindi ka susunod sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pa. Huwag mong saktan ang mga anak ko, Gabo," sigaw ni Rafay at sinugod si Gabo. Ngunit mabilis na hinarangan siya ng 2 lalaki ni Gabo. Nagkaroon ng suntukan. Si Rafay, kahit na mas malakas, ay nahihirapan dahil sa dami ng kalaban. Habang nagaganap ang laban, lihim na kinuha ni Nena, na sumunod kay Rafay, ang kanyang cellphone at nagpadala ng signal kay Captain De La Rosa. "Ngayon na, Captain," bulong niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Rafay ang isang lumang bakal na tubo sa sahig. Kinuha niya ito at ipinanglaban.
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na saktan ni Gabo ang kanyang pamilya. Nang makita ni Gabo na nahihirapan ang kanyang mga tauhan, kinuha niya ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Rafay. Huling babala, Rafay. Sumuko ka. O mamamatay ang mga anak mo, mariing sabi ni Gabo. Ngunit hindi sumuko si Rafay. Sa halip, tumakbo siya patungo kay Gabo, sinubukang agawin ang baril. Nagkaroon ng putukan. Isang malakas na putok ang umalinggaw sa loob ng warehouse. Ang lahat ay tila bumagal. Ang usok ng baril ay kumalat sa hangin. Nalaglag si Rafay sa sahig, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Nena na sumisigaw. At sa likod ni Gabo, nakita niya ang mga pulis na sumusugod, kasama si Captain De La Rosa. Gabo Reyes, sumuko ka. Napapaligiran ka na, sigaw ni Captain De La Rosa. Ngunit bago pa man tuluyang mawalan ng malay si Rafay, nakita niya si Gabo na tumakbo, sinubukang tumakas. Ang kanyang mga anak ay umiiyak pa rin, ngunit ang mga pulis ay papalapit na sa kanila. Ang kanyang huling nakita ay ang mukha ni Nena, puno ng takot at pag-aalala, habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng putok ng baril ay umalinggaw sa buong warehouse, at ang mundo ni Aling Nena ay tila huminto. Nakita niya si Marco, ang kanyang Rafay, na bumagsak sa sahig. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas, at isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Marco, sigaw ni Nena, at mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, dumating ang mga pulis. Si Captain De La Rosa at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na kumilos. Agad nilang inaresto si Attorney Gabriel Reyes, na sinubukang tumakas ngunit nahuli rin. Ang kanyang mga tauhan ay dinakip din. Lumuhod si Nena sa tabi ni Rafay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tagiliran na may bahid ng dugo. Marco! Gising! Huwag kang bibitaw! Nena ang mga batad. Bulong ni Rafay, ang kanyang mga mata ay halos nakapikit. Ligtas sila, Marco. Ligtas sila. Nandito na ang mga pulis. Magiging okay ka, mahal ko, sabi ni Nena, ang kanyang mga mata ay umaapaw sa luha. Mabilis na dumating ang mga paramedic at inasikaso si Rafay. Isinakay siya sa stretcher at dinala sa ambulansya. Sumama si Nena, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Rafay. Sa likuran nila, nakita ni Nena ang mga pulis na inaasikaso ang mga bata. Si Amihan, Mayumi at Ligaya ay umiiyak pa rin, ngunit ligtas na sila. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Nena at Rafay, puno ng pagkalito at takot. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Rafay sa operating room. Ang paghihintay ay tila walang katapusan. Si Nena ay nakaupo sa waiting area, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, nagdarasal. Ang kanyang isip ay puno ng mga pangyayari. Ang pagtataksil ni Gabo. Ang paghihiganti. Ang pagmamahal ni Rafay. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Enek Nena. Stable na po ang kondisyon ni Don Rafael. Tinamaan siya sa tagiliran pero hindi naman malalim. Kailangan lang niya ng pahinga at paggaling. Naramdaman ni Nena ang isang malaking kaluwagan. Nagpasalamat siya sa Diyos. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Attorney Gabriel Reyes at ang kanyang mga krimen ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang mga pahayagan ay puno ng mga headline tungkol sa The Alcantara Conspiracy at ang Ruthless Lawyer. Ang lahat ng ginawa ni Gabo, ang pagmanipula niya kay Rafay, ang pagtatago sa kanya, at ang kanyang motibo ng paghihiganti sa pamilya Alcantara, ay nabunyag. Ang pamilya Alcantara ay nagulat at nagalit. Ang ilan sa kanila ay hindi makapaniwala sa nangyari, lalo na at si Gabo ay matagal na nilang pinagkakatiwalaan. Ngunit ang mga ebidensya na inilatag ni Rafay at Nena ay hindi matatawaran. Si Rafay, kahit na mahina pa, ay kinailangan harapin ang mga miyembro ng Alcantara family sa ospital. Ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin ay naroon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at pagkabahala. Rafay, paano nangyari ito? Bakit hindi mo sinabi sa amin, tanong ng kanyang tiyuhin, si Don Ricardo. Tiyo, hindi ko po maalala. Binura po ang aking alaala. Minanipula po ako ni Gabo, paliwanag ni Rafay,
ang kanyang boses ay mahina pa. Ginamit niya ako para makuha ang lahat ng sa atin. At ang babaeng ito. At ang mga batang ito, tanong ng kanyang tiyahin, si Doña Elena, na nakatingin kay Nena at sa tatlong kambal na nakatayo sa likod ni Nena. Lumapit si Nena kay Rafi at hinawakan ang kanyang kamay. Ako po si Nena. At sila po ang mga anak namin ni Marco. Ang mga anak niyo pong apo. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Alcantara. Ang kanilang mga mata ay nanlaki. Ang balita tungkol sa mga anak ni Rafi ay mas nakakagulat pa sa balita tungkol kay Gabo. Rafi, totoo ba ito? Tanong ni Don Ricardo. Opo, tiyo. Sila po ang mga anak ko. Ang mga anak ko po kay Nena. Sila po ang pamilya ko, mariing sabi ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitingnan ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang ilan ay nagalit, ang ilan ay nagulat, at ang ilan ay tila nag-aalala. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili si Nena sa tabi ni Rafi. Hinawakan niya ang kamay ni Rafi ng mahigpit at tiningnan siya sa mata. Marco, nandito ako. Hindi kita iiwan. Lalabanan natin ang lahat ng ito magkasama. Ngumiti si Rafi, isang ngiti na puno ng pag-asa. Ang presensya ni Nena ay nagbigay sa kanya ng lakas. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, isang opisyal na abiso ang dumating sa ospital. Mula sa board ng Alcantara Group. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Ang agenda, ang kinabukasan ni Don Rafael Alcantara sa kumpanya, at ang kanyang kipersonal na buhay. Tiningnan ni Rafi ang sulat, ang kanyang noo ay kumunot. Hindi pa tapos ang laban, Nena. Alam ko, Marco. Pero lalaban tayo. Para sa mga anak natin, sagot ni Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang board meeting ng Alcantara Group ay tila isang korte. Nakaupo si Don Rafi Alcantara sa harap ng mga miyembro ng board, kasama si Nena at ang kanyang abogado. Ang kanyang sugat sa tagiliran ay masakit pa, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ito ang pagkakataon niya para linisin ang kanyang pangalan at ipaglaban ang kanyang pamilya. Don Rafael, ang mga balita tungkol sa inyong personal na buhay at ang pag-aresto kay Attorney Reyes ay nakakasira sa reputasyon ng kumpanya, ani Don Ricardo, ang kanyang tiyuhin, na isa sa mga matatandang miyembro ng board. Kailangan namin ng paliwanag. At kailangan naming malaman kung karapat-dapat ka pa bang mamuno sa Alcantara Group. Tumayo si Rafi, ang kanyang tindig ay matatag. Mga Ginoo at ginang, naiintindihan ko ang inyong pagkabahala. Ngunit ang lahat ng nangyari ay hindi ko kagagawan. Ako ay biktima ng isang malalim na manipulasyon at pagtataksil. Sinimula ni Rafi ang kanyang kwento. Ang tungkol sa kanyang paglaho, ang amnesia, ang pagmamanipula ni Gabo Reyes, at ang katotohanan na siya ay may pamilya, isang asawa at 3 anak, na matagal nang itinago sa kanya. Ipinakita niya ang mga ebidensya, ang medical file, ang mga bank records, at ang kanyang lumang diary. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Gabriel Reyes para saktan ang aming pamilya, para makuha ang Alcantara Group bilang paghihiganti sa isang lumang hidwaan, paliwanag ni Rafi, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at galit. Ninakaw niya ang 10 taon ng aking buhay, ang 10 taon na dapat ay kasama ko ang aking asawa at mga anak. Nagkaroon ng bulungan sa board. Ang ilan ay tila nagulat, ang ilan ay tila nagdududa pa rin. Ngunit sa likod ng mga mata ni Rafi, nakita niya ang ilang miyembro na tila naunawaan ang kanyang sitwasyon. At tungkol sa aking asawa, si Nena, at ang aking mga anak, patuloy ni Rafi, at tiningnan si Nena, na nakatayo sa kanyang tabi. Sila ang aking pamilya. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas para labanan ang lahat ng ito. At kahit anong mangyari, hindi ko sila iiwan. Hindi ko sila itatago. Pagkatapos ng board meeting, nagkaroon ng press conference si Rafi. Sa harap ng mga kamera at reporters, inulit niya ang kanyang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya si Nena at ang 3 kambal. Sa loob ng 10 taon, nawala ako sa aking pamilya, simula ni Rafi, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit ngayon, narito na ako. At gusto kong humingi ng tawad sa aking asawa, si Nena, sa lahat ng sakit na dinulot ko sa kanya, kahit na hindi ko sinasadya. At sa aking mga anak, Amihan, Mayumi at Ligaya,
humihingi ako ng tawad sa mga taon na wala ako sa tabi niyo. Niyakap ni Rafi ang tatlong kambal at hinalikan sila sa noo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nena at tiningnan siya sa mata. Nena, salamat sa hindi mo pagbibitaw. Salamat sa pagiging matatag para sa ating mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ang mga reporters ay nagulat. Ang kwento ni Rafi ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang mga tao ay naantig sa kanyang kwento at ang simpatya ay napunta sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa loob ng Alcantara Group, unti-unting nagsimulang bumalik ang tiwala kay Rafi. Ang mga miyembro ng board na may konsensya ay tumindig at sumuporta sa kanya. Ang mga nagdududa ay napilitang tanggapin ang katotohanan. Si Celeste, na sinubukang ipagtanggol si Gabo, ay tuluyang nawalan ng kredibilidad. Sa mga sumunod na linggo, ginugol ni Rafi ang kanyang oras sa paggaling at sa pagiging isang ama. Bawat hapon, pagkatapos ng kanyang therapy, dumiretso siya sa Casa de Pangarap para sunduin ang mga bata. Naglalaro sila sa parke, nagbabasa ng libro at nagkukwentuhan. Isang hapon, habang naglalaro sila ng taguan sa hardin ng Casa de Pangarap, nakita ni Rafi si Amihan na nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Gotcha, sabi ni Rafi at ngumiti. Tumingin si Amihan sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng inosensya. Daddy, totoo po ba na kayo po ang daddy pilot namin? Nalaglag ang puso ni Rafi. Ito ang tanong na matagal na niyang inaasahan. Yumuko siya at tiningnan si Amihan sa mata. Anak, ako ang daddy pilot niyo. Ang daddy niyo na matagal na nawala pero ngayon ay nandito na. At hinding-hindi na kayo iiwan. Niyakap ni Amihan si Rafi ng mahigpit. Mahal po kita, daddy. Mahal na mahal din kita, anak, bulong ni Rafi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nena, na nakamasid sa malayo, ay ngumiti. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang pamilya ay unti-unting nagiging buo. Ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Ito ang bagong simula na matagal na niyang pinangarap. Ang mga araw matapos ang pagkabunyag ng katotohanan at ang pagkakakulong ni Gabriel Reyes ay tila bagong kabanata sa buhay ni Aling Nena. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at ang bawat tawa ng kanyang mga anak ay tila musika sa kanyang tenga. Si Don Rafael, Rafi Alcantara ay nasa tabi niya, hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang kanyang Marco, ang ama ng kanyang mga anak, ang kanyang pag-ibig. Ang proseso ng paggaling ay hindi madali. May mga araw na bumabalik ang sakit ng nakaraan, ang pait ng pagtataksil. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Rafi, handang makinig, handang umalalay. At naroon din ang kanyang mga anak, ang kanilang inosenteng pagmamahal, ay nagiging gamot sa kanilang mga sugat. Isang Sabado ng umaga, nagpasya si Rafi na dalhin ang buong pamilya sa isang beach resort sa Batangas, ang lugar kung saan sila ni Nena ay mayroong matatamis na alaala noong kabataan. Ito ang unang pagkakataon na magkakasama silang magbabakasyon bilang isang pamilya. Mama, Daddy, tingnan niyo po ang dagat, sigaw ni Ligaya, na tumatakbo patungo sa dalampasigan, kasunod sina Amihan at Mayumi. Umiti si Nena habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa buhangin. Si Rafi ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, Nena, bulong ni Rafi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilyang ito. Wala yon, Marco, sagot ni Nena at sumandal sa balikat niya. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Sa loob ng ilang araw, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng mga bagong alaala. Naglaro sila sa dagat, nagtayo ng sandcastles, at nagkwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Sa bawat sandali, naramdaman ni Nena ang paghilom ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa bawat araw, nakita niya ang pagsisisi at pagmamahal sa mga mata ni Rafi. Don Rafi Alcantara. Ang pagiging isang ama ay isang bagong karanasan para kay Rafi, ngunit ito ang pinakamasarap na pakiramdam. Ang bawat tanong ng kanyang mga anak, ang bawat yakap, ang bawat daddy, ay nagpupuno sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Nena sa balkonahe ng kanilang villa, pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman ni Rafi ang isang matinding pagnanais na gawing formal ang kanilang relasyon.
Hindi na siya makapaghintay. Nena, simula ni Rafe, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit, maraming luha. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang pagmamahal ko sa iyo ay nanatili. At ngayon, mas matindi pa ito. Lumuhod si Rafe sa harap ni Nena at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito, isang singsing na may kumikinang na brilyante. Nena, mahal ko. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawala sa atin. Gusto kong bumuo ng isang bagong simula kasama ka at ang ating mga anak, sabi ni Rafe, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Aling Nena, pakakasalan mo ba ako ulit? Sa pagkakataong ito habang buhay na. Nalaglag ang panga ni Nena. Ang kanyang mga mata ay umaapaw sa luha. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Marco. Pakakasalan kita, umiiyak na sabi ni Nena at niyakap si Rafe ng mahigpit. Ang kanilang halik sa ilalim ng mga bituin ay isang pangako, isang muling pagsasama, isang bagong simula. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. Pagbalik nila sa Manila, muling bumalik si Rafe sa Alcantara Group, ngayon ay bilang isang ganap na leader na may bagong pananaw sa buhay. Ginawa niya ang lahat para linisin ang pangalan ng kumpanya at ibalik ang tiwala ng publiko. Si Nena naman, patuloy na pinagbuti ang Casa de Pangarap na ngayon ay mas kilala na. Isang araw, habang abala si Nena sa paghahanda para sa isang malaking event sa Casa de Pangarap, isang charity gala para sa mga ulila, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ito ang pinakamalaking event na inorganisa niya. Nena, everything is perfect, sabi ni Miss Ella, ang kanyang manager. Ang ganda ng decorations at ang daming bisita. Ngumiti si Nena. Sana nga, Miss Ella. Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa mga bata. Habang abala si Nena sa pag-aasikaso ng mga huling detalye, nakita niya ang isang pamilyar na figura na pumasok sa entrance ng Casa de Pangarap. Isang babaeng nakasuot ng eleganting itim na damit, ang kanyang buhok ay nakapusod, at ang kanyang mukha ay kalmado. Si Celeste Ramirez. Nalaglag ang panga ni Nena. Hindi niya inaasahan na darating si Celeste sa event, ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Ano ang ginagawa niya rito? Napatulala si Aling Nena nang makita si Celeste Ramirez na pumasok sa Casa de Pangarap. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Ano ang ginagawa niya rito? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pagtatangka niyang sirain ang kanilang pamilya, bakit siya narito? Lumapit si Celeste, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ernest Nena, bati niya, ang kanyang boses ay mahina. Nandito ako para sa charity gala. Gusto kong mag-donate. Nagulat si Nena. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ernest Ramirez. Alam kong marami akong nagawang mali, Miss Nena. Lalo na sa iyo at sa mga bata, patuloy ni Celeste, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kapatawaran. Nabulag ako ng pagmamahal ko kay Rafe at ng mga kasinungalingan ni Gabo. Patawarin mo ako. Naramdaman ni Nena ang isang bahagyang paglambot sa kanyang puso. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting nawawala. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ni Celeste. Salamat, Junior Ramirez, sabi ni Nena at mumiti. Salamat sa pagpunta. Sa sandaling iyon, dumating si Rafe, kasama ang tatlong kambal. Nakita niya si Celeste at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Celeste, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Rafe, sagot ni Celeste at mumiti ng malungkot. Nandito ako para mag-donate. At para humingi ng tawad. Sa inyong lahat. Tumango si Rafe. Salamat, Celeste. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si Celeste. Ang kanyang pagdating ay isang paalala sa lahat ng pinagdaanan nila, ngunit ito rin ay isang tanda ng paghilom. Makalipas ang ilang buwan, sa isang mainit na hapon ng linggo, naganap ang pinakahihintay na araw. Ang kasal ni Aling Nena at Don Rafael Alcantara. Hindi ito isang ingranding kasal na puno ng mga bisita at mamahaling dekorasyon. Sa halip, ito ay isang simple at intimate na seremonya sa hardin ng Casa de Pangarap na puno ng mga bulaklak at ilaw.
Ang mga bisita ay ang kanilang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Si Nena, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay naglakad sa aisle, ang kanyang braso ay nakahawak sa braso ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan habang nakatingin siya kay Rafe, na nakatayo sa altar, nakangiti. Ang tatlong kambal, sina Amihan, Mayumi at Ligaya, ay nagsilbing flower girls, ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Sila ang pinakamagandang bahagi ng kasal na ito. Sila ang simbolo ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang pagpapatawad, at ng kanilang bagong simula. Don Rafael Alcantara. Nang makita ni Rafael si Nena na naglalakad sa aisle, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng nawalang taon ay tila nawala na. Ang babaeng ito, ang kanyang Nena, ang kanyang pag-ibig, ay narito na. Nena, mahal ko, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa loob ng 10 taon, nawala ako. Nawala ako sa iyo, sa ating mga anak, sa aking sarili. Ngunit hindi ka bumitaw. Lumaban ka para sa ating pamilya. At dahil sa iyo, nakita ko ulit ang liwanag. Pinapangako ko, Nena, na hinding-hindi na ako mawawala ulit. Hinding-hindi ko nahahayaan na may sinuman ang sumira sa ating pamilya. Mahal na mahal kita, Nena. At mahal na mahal ko ang ating mga anak. Pangako ng walang hanggan. Ngumiti si Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Marco, mahal ko. Maraming salamat sa pagbabalik. Maraming salamat sa paglaban. Ang pagmamahal mo, ang pagmamahal ng ating mga anak, ito ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat. Pinapangako ko, Marco, na magsasama tayo habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at saya. Mahal na mahal kita. Ang kanilang halik ay isang selyo sa kanilang pangako, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan na sumuong sa matinding pagsubok. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na reception. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa hardin, habang sina Nena at Rafi ay nakaupo, pinagmamasdan sila. Mama, Daddy, ang ganda po ng kasal nyo, sabi ni Amihan, na tumakbo patungo sa kanila, kasunod sina Mayumi at Ligaya. Niyakap ni Rafi ang tatlong kambal. Salamat, mga anak. Kayo ang pinakamagandang bahagi ng kasal na ito. Ang pamilya Alcantara, na naroon din, ay nagbigay ng kanilang pagpapala. Ang mga lumang hidwaan ay unti-unting naghihilom. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa bawat araw, ang pagmamahal at pag-unawa ay nangingibabaw. Ang kwento ni Aling Nena at Don Rafael Alcantara ay isang patunay na ang pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang kapangyarihan ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak, ang kakayahang magpatawad, at ang lakas na bumuo ng isang bagong simula. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, pagkabigo, at pagtataksil, ngunit sa huli, ang pagmamahal ang nagwagi. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas matatag, mas buo, at puno ng pag-asa. Ang sikat ng araw ay sumisikat na sa kanilang buhay, nagbibigay liwanag sa isang pangako ng walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Nena at Marco, isang paglalakbay na sumubok sa hangganan ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa aming mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa paglaan ng inyong oras at puso upang samahan kami sa bawat kabanata ng kwentong ito. Hindi po matatawaran ang halaga ng inyong suporta at pagmamahal sa bawat pahina at bawat salitang aming isinulat. Ang paglikha ng ang pag-ibig sa ngalan ng kahapon, ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon para sa amin. Mula sa simula ng amnesya ni Rafe, hanggang sa paglaban ni Nena para sa kanyang pamilya, bawat tagpo ay aming pinagsumikapan na bigyan ng buhay at kaluluwa. Naging saksi po tayo sa pagdududa, sa takot, sa galit, at sa paghahanap ng katotohanan. Ngunit higit sa lahat, nasaksihan po natin ang pambihirang kapangyarihan ng pag-ibig, ang pag-ibig ng isang ina, ang pag-ibig na walang hanggan, at ang pag-ibig na kayang magpatawad. Nais po naming bigyang diin ang mensahe na nais naming iparating sa inyo, na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, mayroon pa ring pag-asa. Na ang pagpapatawad ay nagbibigay daan sa paghilom. At na ang tunay na pagmamahal ay laging hahanap ng paraan upang manatili at magbigay liwanag. Ang kwento ni Nena at Rafi ay paalala na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo,
kundi ng mga pusong nagmamahalan at nagsasama sa bawat hamon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pag-unawa, at sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Umaasa po kami na ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon at nagpaiwan ng magandang aral sa inyong mga puso. Kung mayroon po kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, malugod po naming tatanggapin ang inyong mga komento. Maraming salamat po ulit at hanggang sa muli nating pagkikita sa iba pang mga kwento.